And looking at the Aba? statement ni Auntie Yusek Claire, talagang nakakalungkot isipin na kami yung kaaway nila. Kami yung Naku po. nagsasabi ng totoo. Kami yung naglalabas ng katotohanan. Kami nagsasabi, nagsasalita laban sa korupsyon. Tatakutin pa kami. Anong figura ang inilagay? Ayun. Sinong nag-authorize? Oh. Sana man lang ako kung mayroong isang pahina doon. Lahat po nang nakita niyong blanks. Oh. Ito po yung mga katapat na ilalagay. O, halimbawa, from page X, ito po ang ilalagay. Page ganito. Ibig sabihin, talagang Yung doon papasok yung trabaho na ministerial lang daw, sabi nitong si Stella Kimbo. Diba? Naku, pambihira ho talaga tong si Auntie Claire. Ibang klase ho talaga sila dyan sa Malacanang. Masyado ho silang nagpapahalata na yung naratibo nila yung naratibo nitong si Bonjing at nitong si Saldico. Gusto lang naman tumulong nitong si Mayor Benjamin Magalong, pati siya binabanatan nyo. Dapat nga sana kayo dyan sa Malacanang magpasalamat dyan sa mga ganyang klaseng inisyatibo kasi napakadelikado ho niyan mga kababayan. Kung wala lang hong background sa military o hindi kilalang ma-influensya yan sa armed forces tong si Mayor Benjamin Magalong, ang hirap pong gawin ang ginagawa niya na yan. Ang kalaban niya ho dyan mga kababayan mga bigating politiko kagaya ni Zaldico at nitong si Bonjing. Di ba? Hindi kung ikaw ay ordinaryong mayor lang, hindi mo nang gagawin yan. Talagang paplakda ka na lang sa gilid pag nagkataon, hindi lang ho nila magawa kasi matindi rin ho ang intelligence network nitong si Mayor Benjamin Magalong. Pero kung maaari, matagal na ho nilang pinatumba yan. Sa totoo lang sa anghang na mga pinapakalat niya, sa anghang na mga isinisiwalat niya, talagang ang daming gigil na gigil dyan sa mana yan ngayong mga panahon na to. Ayun na nga mga kababayan dito sa video na to, hindi na ho ito haka-haka o di naman ho kaya intriga lang. Nagpunta na ho tayo mismo doon sa FB page nitong si Ma'am Heart Evangelista. Pero ang atin dito, kahit nagawing endorser pa yan ng McDo, tika nga ni Atty. Vic Rodriguez, hindi pa rin ho tayo kakain dyan. Kasi hindi healthy yan. Ang gawin ho natin, bili ho tayo ng talbos ng kamote, talong, tapos bagoong. Yun ang the best, di ba? Pagkabata, ano bang trip ng batang kainin, di ba? Pakainin ng gulay, di ba? Pakainin ng kamatis, kung ano yung masustan. Pero kung talagang hindi mapigilan, nga talagang gigil na gigil, nagkikrave talaga, di ba? Pakainin si Jollibee, huwag siya McDo. Andok siya, no? Andoks, baka naman, no? Kahit ano lang naman dito, coupon. Di ba? Yun ang sinasabi mo natin. Ito, maliwanag pa sa sikat ng araw. Tingnan na ho natin, rekta na tayo. Naku, parang ano ho ito commercial ho itong sinushoot nila. Tinanggal na ho nila yung tinanggal na ho nila si kabayo. Ayan grabe naman yan, Ma'am Heart dapat ganyan. Pagka yung pati brand na dadamay dahil sa kababuyan ng mga endorser, 100% automatic isibakin na yan, di ba? Sigurado tayo hindi naman gagawa ng ganyang hakbang ang McDo. Okay lang sana dito kasi good publicity, still publicity. Hindi applicable dito sa mga ganitong klaseng usapin, yung mga ganong klaseng prinsipyo sa mainstream media dati. Sa social media hindi. Pagka bad publicity, wala kang lusot dyan. Hindi ibig sabihin na, pinag-uusapan nila yung McDo. Puro negative Ang sinasabi nila, huwag kayong kumain sa McDo. Hindi mo naman marireverse yung mga nanonood kasi mahal na mahal nila si Tatay Digong. Di ba? Yung tipong reverse psychology natin, sabihin natin huwag sila kumain pero ang kumbaga gusto naman talaga natin silang kumain. Hindi yun nangyayari. Pagka sinabi ng mga taga-suporta ni Tatay Digong, hindi tayo kakain dyan. Sa Maxis tayo kakain. Sa Waxis pala. Sa Waxis tayo kakain. Magkatunog no? Marami naman ng alternative. Number 1 dyan, Waxis. Sorry Pero pagdating sa Jollibee o Waxis ako dyan. Mga banateros endorser dyan At sa October, matitikman na natin yan. Yan. Ako na to. Na sinasabi natin. Excited na ho tayo mga kababayan. October, ito tuloy na ho itong mga kababayan. Yung mga gustong sumama, mag-comment lang ho kayo dyan sa baba. Sabay-sabay tayo. Punta tayo dun. Kain tayo Waxis.
Hindi, punta tayo sa bahay ni Tatay Digong. Magpa-picture tayo doon. Di ba? Pa-picture tayo doon. August. September. Tama, October. Sana may gold play button na tayo doon. Mga kababayan, pilitin natin. Before October, makapag-gold play button na tayo. Para bago pumunta ng Davao, ika nga, 1M subscriber. Eto, punta tayo dito sa interview nitong si... nitong si Mayor Benjamin Magalong dito sa Abante Abante Radio. Abante Radio dito kay Sir Eli Saludar. Ito, pakinggan natin, malupit ang balagbagan dito. Ito, game na, game. Kasi nga, talagang doon po maging sa zona ni Pangulong Marcos, nakita niyo po yung kanyang determinasyon na talagang resolbahin itong issue ng flood control, particular dito sa mga proyekto na pagbusisi. Sa tingin niyo po ba, gaano po kayo kakumpiyansa na ito po talaga ay makakatulong din para sa inyo sana, sa gagawin niyo sanang pagharap nga kung sakali po ipatawag kayo sa Kongreso? Well, may sariling effort naman si Presidente, Mm-hmm. May sarili siyang effort. In the same manner na may sarili rin kaming effort. May sariling effort din si Senator Lacson at yung iba pang mga advocates, may kanya-kanya effort sila. Mm-hmm. So, it's just a matter na kami, pwede kami makipag-alliance para makuha namin din. Makipag-exchange notes kami sa kanila. Ganyan actually ang ginagawa namin ngayon. Nakakaroon kami ng exchange notes. Maraming mga tumatawag sa amin, nag-explain sa amin. Meron din ng mga nagpapadala ng mga dokumento. Ito yung mga turn over din namin sa kinakaukulan. Ibig sabihin, kung sino yung na-designate na investigating agency, ita-turn over namin lahat ito. Opo. So, Mayor, mas maganda ba kaya na parang iba po mag-imbestiga o third party o kung naman o gumawa ng isang task force o isang grupo na mag-iimbestiga, maggumawa ang Pangulo? Kasi ngayon nga binabanggit mga congressman kung may mga sangkot sa kanila, iimbestiga nila sarili nila. So kayo ba pabor na iba po may grupo na mag-iimbestiga rito, Mayor? Definitely Eli, tama ka, Tama ka. Paano mo iimbestigahan yung sarili mo na kumbaga para mo sinabi na ikaw kriminal, imbestigahan mo yung sarili mo at filean mo ng kaso yung sarili mo. Correct. Ganun ang nangyari dito kinda mo nga, tatabi na nga lang nila yung kasamahan nila dyan. Nagbubulag-bulagan pa sila. Nagmamahalan pa sila. Maliwanag pa sa sikat ng araw doon sa interview nitong si Ma'am Karen Davila dito kay Terry Redon, di ba? Nagsusumigaw ng mga ebidensya, ika nga, mga dokumento nandyan na. Founder, yung kasama nyo dyan sa isa sa pinakamalaking kontraktor ng flood control. Hindi nyo siya ipapatawag? Opo. At makikita mo na lang doon sa nung nasabihan nga sila ni Presidente na mahiya kayo. Nagpanggap pa silang inosente sila. Palakpakan pa sila. Palakpakan pa mga si Raulo Opo. Pero diyan po sa House of Representatives, Mayor, meron pong isa sa naniniwala sa iyo, na talagang pag sinabi mo may ebidensya, meron kang ebidensya. Ito po si Congressman Ronnie Puno at dating DILG Secretary. Yeah, mataas ang respeto ko kay Secretary Puno, Hindi naman kami talaga personal na magkakilala o kaya nagsama kami. Pero ako'y mataas ang respeto sa kanya because when he was DILG head, talagang no nonsense din siya. No nonsense. Kaya natutuwa naman ako, nagsabi siya ng gano'n. At marami pang matitino dyan sa House of Representatives. Nalulungkot din nga sila Pati sila, talagang apektado rin sila pero wala lang talaga silang magawa. Sabi nila wala kang magawa kasi mahirap mapagalitan o kaya pag-initan kasi mawawalan sila ng tubig sa gripo. Yung iba naman nakikisakay na lang kasi dala ng pangangailangan. Yun ang sabi nila sa akin. So as I said, hindi ko nila lahat. Pero ako na nagsasabi sa inyo, marami sa kanila ang tiwali. Dahil nga, meron silang sharing of best practices. Opo.
Mayor, ano po yung sinasabing nag-udyok sa inyo na talagang para lumabas at magsalita tungkol dito? Katulad yan, sinasabi niyo na nga po na talagang para sa inyo ay talamak na, pero naniniwala ba kayo na ito ay kaya pang ma-resolve ba, Mayor? Well, I've been out in the field when I was in the Philippine National Police and when I was in the military, kita ko yung poverty. And one of the root causes nito is massive corruption. At lalo pa akong na-motivate nung nababasa ko yung nangyari sa Venezuela. Talagang pinapanood ko yung video, lahat doon. Yun ba yung gusto natin mangyari sa mga anak natin? Let us say, ginagawa natin lahat to give them the best education, lahat, pati yung mga grandkids natin. Baliwala lahat yung ginagawa natin, yung mga pagplaplano natin for a better Baguio. Baliwala lahat yan pag nag-collapse ang ating ekonomiya. Just like what happened in Venezuela, hirap tayo lahat. At sinong unang tatakas? Sinong unang aalis? Itong mga napaka-corrupt na mga politiko nato at mga government official nakapag-ipon na kagad na iba-ibang mga denominations pa, currency, lalayas kagad yan, iiwanan tayo rito. Tayo ngayon na magsosolve doon sa problemang na-create nila. Are we going to allow it? Diba? Kung tatay-tahimik, kaya nga, di ba, binanggit nga sa akin ng isang contractor, sabi niya, alam mo, Mayor, ganito ang nangyari noong panahon ni FBR, ganito lang yan eh. Patapos lumiit pa nga yan noong panahon ni GMA, ganito, tumaas. Patapos noong panahon ni Pinoy, lumiit pa yan. Limit ni Senator and ni Secretary Singson. Patapos tumaas ulit ng konti. Patapos ngayon talagang matindi na. Sabi sobrang niya, taas. Sobra na. Sobrang taas na. Tapos tatakutin pa kami ng mga contractors. At sasabihin sa amin na gusto nyo what? Gusto nyo hindi kayo hindi ikaw manalo. Tatakutin pa sila na gano'n. So alam mo, sinasabi nga sa akin ng mga ibang contractors, Mayor, tingnan mo mabuti. Pag ang magiging matinulang ang bidding, kung yung mga nag-bid umabot ng 20% up, pero kung 1% lang yan, wala yan. Alam mo na kagad na rig bidding na yan. Rig bidding na. Opo. Pero Mayor, dito ay may panukala rin sa Senado, si Senator J.B. Ejercito, na dapat i-reshuffle, balasahin yung mga district engineer. Kasi may nabanggit din kayo na parang yung mga DE, yan po ang mga tao ng mga congressman kasi sila po ang nagpapa-appoint sa DPWH. Totoo naman yan, Eli, Opo. It's a common knowledge sa DPWH at sa ibang ahensya at sa publiko na ang talagang namimili ng mga district engineer, itong mga politiko. Pangalawa, sinong nagdi-deliver karamihan, kadalasan ng porsyento nila? Ang mga ang mga district engineer din. Sino ang nakikipag-negotiate sa share ng congressman? Yung mga district engineer din. Di ba? So yung talagang parang pinakatao, point man. Bakit? Alam mo, yes. At alam mo, sabi nga nila, baka magalit sa akin si Kong. Patalsikin ako rito sa trabaho, kaya kailangan gawin ko to. Yun ang sinasabi naman ng district engineer, although alam naman natin na nakikinabang din talaga sila. Opo. So sana yung may maganda rito, yung katulad sa PDAPS kami, may makulong din na politiko, Mayor, para, di ba? Correct. Magsilbing Dapat nga. Opo. Mayor? Nawala yata sa linya ng ating Mayor. Mayor. Nawala si Mayor? Nawala? Mayor. Yan. Pabalikan natin si Mayor Magalong. Mayor. Okay na? Si Mayor? Mayor? Yan, balikan na lang natin. Yan, okay na, Mayor. Balikan natin si Mayor. Dami ko pang tanong kay Mayor Mayor Opo, yes. Opo. Ayun. Ayun na si Mayor. Opo. Hinihintay ko si Mayor Eli, yung tanong. Nabanggit. Opo. Yes, nabanggit nyo nga na dapat katulad yan ng PDAP na may nakulong. Dapat nga yan, sa akin lang personal na pananaw. Opo. Dapat talagang makasuhan, makulong, at sana matuloy yung panukala na i-firing squad Ibitay para at least matuto sila kasi ang dami naghihirap.
Meron din mga nadisgrasya dahil sa kanilang mga kalokohan. Yung mga ganyang klaseng gawain, wala akong kaibahan yan doon sa mga vlogger na views lang. Diba? Yung mga vlogger na for the views lang. Yung pagnanakaw sa pamahalaan at kakurakutan sa gobyerno, yung pagiging political butterfly na kinagagalitan ng mga kasama nating mga DDS vlogger. Yung dito siya ngayon dahil malakas ang administrasyon, pagka mahina nalilipat na siya. Ganun ho yun mga trapo. Hindi lang ho trapo meron din hong trapong vlogger. Samanwala kayo sa hindi. Yung tawagin nila political butterfly vlogger. Meron kung saan daw maraming views, doon lang daw ho sila. Kaya talagang kailangan matinding para penalty ang dapat o punishment na maibigay sa mga yan. Opo, yung kanina may binamagit ho kayo, no? Balikan ko lang kay Yusek Claire Castro kasi parang pati yung mga tao na magsusumbong, parang tinatakot din na dapat magsumbong kayo, tama, huwag kayo magsisinungaling. Parang ano pong masabi niyo, Mayor? Pakiulit po yung kanina may binanggit kayo. Parang kayo parang lumilito, kaaway ho kayo ng gobyerno. Pasahin mo na lang, alam mo kasi one of my special courses na kinuha ko sa FBI National Academy is forensics together with body language statement analysis. And looking at the statement ni Yusek Claire, talagang nakakalungkot isipin na kami yung kaaway nila. Kami yung nagsasabi ng totoo. Kami yung naglalabas ng katotohanan. Kami nagsasalita laban sa korupsyon. Tatakutin pa kami. At sasabihin pa sa amin na nagsasayang kami ng oras ng gobyerno. Bakit ganon? Instead na we welcome o kaya very open arms na parang nakakatulong kami, i-motivate kami, inspire kami. Hindi, tinakot pa kami. Bakit ganon? Ano bang who's really the person behind her? Ba siya is she really supporting the move of the president or she is protecting someone? Kayo ho. Ngayon malinaw na kung kanino talaga yung si Auntie Claire. Hindi kasi ang problema dito, Mayor, nabudol na naman ho kayo Yang si Marcos Jr., kami ho sanay na dyan, no? Nabudol ho kayo noong sinabi niyang, mahiya naman kayo. Budol ho yun. Pagka sinabi ni Marcos Jr. yun, kabaliktaran ho yun ng gusto niya talagang mangyari. Yun ho yun, mga kababayan. Pagka sinabi ni Marcos Jr., mahiya naman kayo. Napakalaking kasinungalingan yan. Ibig sabihin, tuloy-tuloy lang ang ligaya. Kasi kung sinabi yun ni Marcos Jr. at yun ang marching order sa lahat ng gabinete, sa lahat ng nasasakupan niya sa executive, dapat ang tono ni Auntie Claire, sinabi na ng presidente, mahiya naman kayo. Kaya lahat ng tulong na makukuha natin dito sa usapin na to, talagang kukunin natin lahat yan. Yung kay Mayor Benjamin Magalong, napakalaking tulong yan para dyan sa laban natin kontra korupsyon. Higa nga, di ba? Kaso ang dating, tinatakot pa niya itong si Mayor Benjamin Magalong. Hindi pa pinanganak yung mamang makakapagpataas ng kilabot dito kay Mayor Benjamin Magalong. Tandaan mo yan, Auntie Claire. Hindi yung mga amo mo dyan sa House of Representatives ang pakilabot dito kay Mayor Benjamin Magalong. Yan ang tandaan mo, Auntie Claire. Mayor, meron kayong personal knowledge yung dyan sa binabagit yung yung rock netting project ko dyan sa Ayun, diba, natalakay na yan doon sa mga nakalipas na video, yung mga rock netting. Dito na ho tayo, punta na ho tayo dito sa kay... Sino pa ba? Siyempre, pinaka-paborito. Ang magkakandak ng hearing sa Blue Ribbon sa Martes. Ang magpapatawag dito kay Stella Kimbo. Kung Dante ipatawag yan. Dapat pagkatapos ng flood control, isunod natin yung ma-anomalyang bycam, kulang-kulang na bycam. Yung walang habas na insertion. Diba? Para magkaalaman na talaga yung mga hindi na opisyal ng pamahalaan na nasasangkot dyan sa issue na maging yung mga opisyal. Imbitahan natin yung parliamentary courtesy. Hindi umuunlad Pilipinas, parliamentary courtesy. Yang si Saldico, yang si Stella Kimbo, yang si Tingog Party List, ipatawag lahat sa Senado. Kailangan nilang sumagot sa mga katanungan nitong si Rodante Marcoleta. Ito, panoorin natin mga kababayan.
Tanggalin na ho muna natin tong si Sir Eli Solidar dyan, tapos rekta ho tayo dito. Kaya na, Sir Kailan ba ito? Nung isang araw, nakakita ko ito eh. Yung tungkol sa transparency at accountability, sa habang pinag-uusapan ng 2026 budget, meron pala kayong Senate Concurrent Resolution number 4 na pinagtibay. Ano po ba ito at paano magiging transparent ang pagpapasa ng budget? Ayun nga, gumawa ng Concurrent Resolution number 4 na kung saan ay nilalayon na para sa ganun, mapaigting ang transparency at saka accountability. May kinalaman sa paglalatag ng national budget para sa susunod na taon, 2026. Ay inakala ng Senado na sinuportahan ko ito. Kaya lang, siyempre, kinakailangan ilatag pa rin yung practical na mga consideration kung paano matutupad yung adhikain na yon. Yes. Kasi gusto nilang i-involve yung publiko sa pag-access ng informasyon, lalo na yung participation sa budget process. So sa akin lang, from practical standpoint, sabi ko, okay ako dyan. Kaya lang, baka ako sabihin ng tao, kayo naman kaya nga namin kayo binoto ko, yung representatives namin Sa dami ng problema namin araw-araw, sa pagbabalikat ng ating mga pamilya, bawat isa sa atin ay may pamilyang binabalikat, pinoproteksyonan, sinisinop. Pati ba na yung paglalatag ng budget, kaya kami nag-elect, naghirang kami mula sa mababang kapulungan hanggang sa mataas na kapulungan. Kayo po ang nandyan, inaasahan namin na magtatanggol po sa kapakanan namin, lalong-lalo na po yung pag-uusap tungkol sa paggamit ng ating pondo. Okay ba, mamaya, ganun ang sabihin nila sa atin. Yes. Ano po ba yung magagawa namin na hindi nyo kayang gawin? Public access di ba? Ibig ba sabihin ka ako, pag humingi tayo ng impormasyon, hindi na tayo bibigyan. Pero yung taong bayan, pag sila humingi, bibigyan. Participation, halimbawa, nandun na ako. Siguro, hindi yung general public, siguro yung may mga kakayanan na makialam na nanggaling sa public at large. Halimbawa, yung akademya, yung mga may kinalaman sa mga financial reports, yung ganyan, yung mga CPA, di ba? O yung mga grupo na talagang nagbabantay sa kapakanan ng transparency. Siguro yun lang. Pero yung public at large, gaano kasi naglagay ng parang may website, kailangan daw doon mayroong platform na kung saan papasok lahat ng mungkahi, lahat ng suwestyon, lahat ng komento. Palagi mo na lang na 100 million na papasok diyan. Paano natin ibebet? Sabog, at paano makakaasa na ilan ba talaga ang tatanggapin? Gaano karami? So, yun lamang pag-screen, yun lamang pagsusuri ng halos 10 milyon, halimbawa, 10 milyon na lang na feedback na ibinigay sa atin. Baka mamaya, di natin nabigyan ng pansin, magagalit. Kayo naman, nag-open kayo kunwari ng isang bintana para sa amin na kung saan kami po pwedeng direktang magsusog, kami pwedeng magmungkahi sa inyo. Wala naman Consuelo di Bobo lang pala di ba? Katulad ka ako nung nangyari nitong 2025 budget. This is the most anomalous and scandalous budget ever concocted by the Philippine legislature in modern history. Isip-isipin mo ako, 12 pahina, kinabibilangan ng halos 28 blanco. Hanggang ngayon, kaya nga tayo napunta sa Korte Suprema, kinu-question yung validity ng 2025 budget. Kasi nung ibigay na sa Pangulo, enrolled budget na nandun. Sena, yung former vice chairperson ng Committee on Appropriation, di na ho siya congressman ngayon. Sa tingin ko, marami ho siyang maibabahagi sa atin kaugnay dito sa budget na to, dito sa 2025 budget. Kaya kung pwedeng ipatawag yung ali na yan, pagka pinag-usapan yung mga kulang-kulang sa BICAM na yan, para hindi na ho maulit kasi magbabudget season na yan di ba? Pag-uusapan na yun. Ang labo ng bansa natin, no? Ang labo na sistema natin. Mantakin nyo ganito, di ba, uumpisahan nila yung budget.
matatapos ang taon, papasok ang taon, January, February, March. Magbe-break sila, papasok. Pagkapasok nila, ilang linggo lang, mag-uumpisa na naman ang budget deliberation by June, July, August, September. September, October, November, October, November, December, wala ko silang atupagin kundi puro budget yan. Diyan sa panahon na yan. Tapos, papasok ang January, yun. January, February, March, April, May, June. Yung 6 na taon din, wala silang iisipin kung paano nakawin yung ginawa nilang budget noong nagdaang taon. Ngayon, dito sa panahon na to, yan, August na, papasok na September. Mag-uumpisa na yan yung committee level. Pag-uusapan na yung budget ng mga nakalagay doon sa NEP. Pag-uusapan na nila dyan sa House of Representatives. Ngayon, pagka natapos na yan, papasok ang susunod na taon, 2027, paano naman nanakawin ganyan? Ang nangyayari gagawa ng budget, papasok ang bagong taon, nanakawin yung ginawa nilang budget. Doon umiikot ang cycle ng Pilipinas. Kaya walang nangyayari. Progreso, wala mga kababayan. Kasi ang target ng paggawa nilang budget, nakakompute yung patong, lagay, at yung pagnanakaw na gagawin nila. Siyempre, pagka natapos na, ngayon yung execution, kung paano na nila kukunin yung mga isiningit, yung mga in-insert nila, dyan sa budget na yan. Kaya okupado sila, hindi siya pag-iisip ng programa, proyekto sa ating bansa. Nagiging okupado sila kung paano nila i-execute yung pagnanakaw na gagawin nila doon sa mga isiningit nila pondo. Doon nila inuubos ang enerhiya nila. Real talk lang Yun ang nangyayari sa sa pang-araw-araw nating kabuhayan. Yun ang cycle ng isang taon sa bansang Pilipinas. Gagawa ng budget, implementation, execution kung paano nanakawin yung budget. Kaya Senator Rodante Marcoleta, dapat yung si Stella Kimbo ipatawag yan sa Senado. Pero naman doon sa amin, nung ibigay ka ko yung BICAM report, by email pa binigay yun. May mga blanco pa. Yun lamang, paano babasahin? May hit na 400 pages. Tadami. Pero doon sa bandang uli, nakita ko yung mga blanco. Pero ang tanong hanggang ngayon, sino ang nag-fill up ng blanco at anong figura ang inilagay? Ayun. Sino nag-authorize? Sana man lang ako kung mayroong isang pahina doon. Lahat po nang nakita niyong blanks. Ito po yung mga katapat na ilalagay. Halimbawa, from page X, ito po ang ilalagay. Page ganito. Ibig sabihin, talagang yung doon papasok yung trabaho na ministerial lang daw, sabi nitong si Stella Kimbo, di ba? Doon yung ministerial na lang kasi meron ng figure Sino nagsabi na yan na ministerial na lang yan? Sino nag-authorize? Tanungin natin, Sendante, yung si Stella Kimbo. inorderan yung at talagang nagkaisa na ito ang ilalagay sa mga blanco lang, kaya nagmamadali tayo, pero ito po ang ilalagay ng mga material particulars. Wala po yun Ngayon, ang tanong, sino po ang nag-authorize na maglagay na sino? Paano niya saan nakuha yung ilalagay? So, yun po, paano? Naintindihan ko ako yung kawastuhan ng inyong hangarin na maging transparent tayo. Pero bago tayo mapunta ron, tayo mismo ang magbabantay. Tama. Diba? Kaya ko nalang sabihin, sa Senado hindi kayo kumibo, nakapirma kayo lahat, hindi kayo kumibo Kasi kung kasama ako doon, pero muna ba, ano ba ito? Bakit may mga ganito? Yun lang naman ang pinagtalunan. Pero suportado ko yung hangarin. Sapagkat mabuti naman, mapaigting natin ang transparency and accountability dahil pera ng tao yan. Ang isa pa, Sen, na nasubaybayan natin ay yung tungkol sa yung mga batang nakakagawa ng krimen. Kaya lang, ito matagal na usapin na hindi na kukulong kasi nga meron tayong batas na ang mga bata ay hindi ko kasi kabisado kung ilang taon no? Baka binabanggit mo yung privilege speech ni Senador Robin. Totoo yun, tumayo nung kailan ba yun? Miyerkules ba yun? Na kung saan ay inihayag niya yung kanyang mga personal na nakita. Halimbawa nga niya nung ako'y dumalaw sa Bicol Region, ay meron pong isang batang babae, 10 taon ang pagkakasabi niya. Ang parang
sumalbahe sa kanya ay 13 years old, parang may 12, meron 16, meron 15. Halo-halo. Ang ano po nung tatanungin ko po sila, ang masakit po ang loob ko Wala pa ako karapatang magtanong pa. Magtatanong lang ako sa kanila. Senador po ako, hindi ko pala kayang tanungin. Personal ko lamang po namang hangarin. Tatanungin ko, bakit nyo nagawa itong ganito? Hindi pala pwede, sabi niya gano'n. Sabi niya, parang merong batas na nagsasabi na huwag nyo silang huhusgahan, huwag nyo silang lalapitan kasi mga minor de edad dyan. So nabanggit niya tuloy, hindi po niya kami pwede meron silang dala-dala sa bulsa nila na birth certificate na nagsasabi. Alam mo, takuhan tayo, no? Talagang, parang yung birth certificate nila, yun yung lisensya nila para gumawa ng kasamaan, no? Anak ng tokwa, itong mga kabataan talaga na to. Di ba? Nakagawa sila ng masama. Teka lang, Brad, meron akong lisensya dito. Ito birth certificate ko. Hindi mo ako pwedeng hulihin. Demanda kita pag hinuli mo ko. Langya ka. Mama ko, yayarin ka ng mama ko. Alam ng mama ko ang batas. Alam ng tokwa, nagkalisensya itong mga minor de edad na to para gumawa ng krimen, no? Hindi sila pwedeng ikulong. Pagsasabihan lang naman kami, di ba? O, sige. Saan natin dadalhin to, boss? Magkano ang akin dito, boss? Wala na kaming pangsaing. Ganun talaga buhay, di ba? Wala na kaming pangsaing. Hindi ako mahuhuli kasi meron akong birth certificate sa bulsa ko. Saan natin dadalhin tong kargamento, boss? Ilang kilo ba to, boss? 10 kilo? O, sige, boss, magkano ang akin dito? Pero kung ako mahuhuli, pagka nahuli ako doon sa dala ko yung kargamento na yun, may kalalagyan ako. Boss, teka lang ha. Skip muna ako. Ayoko dyan. Mahuli ako dyan. Yari ako dyan. Mapalo pa ako sa nanay ko dyan. Diba? Pero dahil, boss? Saan, boss? Dala ko na lisensya ko dito para magkarga ng ganyang klaseng kargamento. Boss? Daling na natin yan, boss. Itulak na. Diba? Parang binigyan ng lisensya itong mga minor de edad na to na gumawa ng krimen. Nakaready daw yung birth certificate. Sabi, ako po 15 years old or even below 15 years old. Ready. So nagagamit nila yon at meron yatang nagsabi sa kanila, kaya napapakasangkapan sila sa mga sindikato na sila yung parang kinukuha nila na pangunang gamit para sa ganun ay makagawa ng paglabag sa batas kasi alam ng pulis na hindi pwedeng hulihin yun. Ulihin mo siya kung nagagawa nga ng isang heinous crime, ngunit dadali mo sa bahay Pag-asa. Ito yung rehabilitative na bahay nila, pero sinabi niya rin na hindi po kanya marireforma yung bata doon Hindi naman po kumpleto yung mga nandun. Wala naman pong ganito, walang ganyan, walang ganyan, walang ganyan. So, pagkatapos niyang magawa yun, ang katapat lang po ba niya ay 1 taon na pagkakapiit, hindi naman piitan po yun, nakagaya ng mapaparusahan para makilala niya yung kanyang nagawa. Hindi po Parang rehabilitation center. Ako po nagmumungkahi kanya na ibaba po natin sa 10. Sabi niya. 10 years old. Oo, kasi yun nga sinasabi niya, mga 10 ang gumawa at ginawan ng kasalanan. Sa mga heinous crime lang po naman ang sinasabi ko, hindi po pangkaraniwang mga ito Ito po yung mga nakaririmarim, sabi niya, kasuklam-suklam na mga na mga krimen. Marami po kung may sasay-isa nyo. May tumayo rin nag-interpolate sa kanya. Yung tumayo ay si Senador Kiko na siya yung may akda ng batas na kung saan ay ang minimum criminal responsibility ay 15 years old. 15. So ang sabi naman niya, hindi naman sa walang parusa. Totoo nga niyan, pati magulang, pati ganyan. At yun nga, meron naman silang ilalagay sila sa bahay Pag-Asa, sa Pag-Asa na sila ay mariporma roon, ganito, ganyan-ganyan. Ibig sabihin, hindi naman po sinasabi na wala silang may katiting na pananagutan, sila ganito, ganyan. Kaya lang pinipilit niya na, nga po, pero hindi yun ang katapat. Doon sa ginawang nagiging na-involved din na sila dahil sa kanilang pagkakaintindi na kapag 15 years old and pababa ka, ay hindi siya uli. Kasi po nung kakausapin ko lang sila. O yung mga pulis lalapit na, chief, minor de edad ako.
Kapag ako'y ginalaw nyo, babalikan ko kayo. Ganun pa yung sinabi. Bata po yun, ganun pang magsalita. So, hindi po na reforma. Yan ang pinipilit niya. So, nung ako na may magkaroon ng pagkakataon, dahil pinayagan niya ako makapagtanong ng konti, may pahayag ko sa kanya, alam mo, Senador, sabi ko, ang modern approach ngayon hindi na ako binibigyan kung anong gulang Kasi kung titingnan mo kako yung naunang batas na sinasabi mo na dapat amyendahan natin, nagsimula yan doon sa charter ng United Nations Na doon hindi naman sinasabi kung 15, kung 10, kung 8, kung 7, wala sinasabi. Walang age Ang modern approach ngayon, kinakailangan ang maging pamantayan, hindi yung edad. Kung hindi, kailangan malaman ng husgado na yung bata na gumawa nun, ano man ang edad niya, ay meron na siyang discernment. Discernment, ito yung pagkakaunawa niya sa pagitan ng mali at saka yung tama. Hindi na siya inosente. Hindi, alam niya alam niya. Pag tinanong mo siya, siyempre, i-interviewin mo. Bakit mo ginawa ito? Yung pagsagot niya pa lang, makikita mo, spontaneous siya. Meron siyang discernment. Yung pamamaraan na ginamit niya para isakatuparan yung krimen. Naintindihan niya. Kung tayo first world country, ika nga, maano ko pa yan yung tipong masasabi ko yung naratibo nitong si Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, mabibigyan ko pa sila ng konting leeway Kasi tayo third world country, developing, ika nga hindi ho natin kagaya ng mga ibang bansa na talagang napakarami nila, napakayaman nila, kaya nila magpagawa ng kung ano man yung infrastruktura na kung saan ipapasok doon, nire-rehabilitate. Wala ho tayong ganun. Tayo ho dito, brute force ang kailangan natin. Kailangan natin disiplinahin ang ating mga kabataan. Kailangan natin ipaintindi sa kanila na kailangan nyo sumunod sa batas. Napakarami na natin problema sa Pilipinas. Ang trabaho nyo ay mag-aral dahil kayo ang susunod na henerasyon. Huwag nyong gagawin yan. Mayayari tayo. Kawawa ang susunod na henerasyon. Yun ang pinapaintindi natin sa kanila. Diyan sa batas na itinutulak na yan itong si Senator Robin Padilla. Pero yung mga umaastang mga para tayong Amerika, para tayong mga Singapore o yung mga first world country, di ba? Para umaasa sila na ganoon tayo, pero yun ho, malayo ho sa katotohanan yun. Hindi ho yun ang Pilipinas. Hindi ho natin kayang gawin yung ginagawa nila. At base sa pag-aaral at sa mga recent development na nakikita natin kung paano gumalaw itong mga kabataan na to, napapanahon talaga na amendahan na yan, babaan na yung criminal liability sa ating bansa. Gaano katanda? O ako naman, pagdating sa halimbawa, binabaan natin 10 taon. Anong kaso? Gutom? Kumuha ng pagkain? Huwag ikulong. Pagbigay sa nanay, pagsabihan. Na huwag na niya ulit kumuha ng pagkain sa kung saan at kinanya. Pero iba yung nagnakaw tapos ibinenta para makakuha ng pera. Iba usapan yun. Pero pagka kumuha ng isang, kumuha ng isang kalamay, may nagtitindi ng kalamay, kinuha niya tapos kinanya dahil gutom na, bata O ibang usapan mo yun, siyempre, bata nagugutom Nagpunta ng convenience store, kumuha ng isang tinapay, kinain niya on the spot. Pagsabihan lang. Yun naman, hindi pwedeng kulong yun. Dahil yun, gutom yun di ba? Dahil marami ho talaga nagugutom ngayon. At isang factor yan kung bakit lumalala ang kriminalidad sa ating bansa. Kung bakit maraming nagugutom, dahil yan sa pamahalaan. Kung paano nila i-resolve yung mga problema natin, yung hindi nila nabibigyan ng kasagutan. Higa nga. Yan? Domino effect yan. Magkakasunod-sunod na ho yan mga kababayan. Pero tayo, brute force ang kailangan natin. Parang ganito lang yan. Nasa bahay kayo, siyang pamilya. Nak, wala akong pampapa-rehab sa'yo kung sakaling gumawa ka niyan. Itatali kita dun sa loob bahay. Yun ang rehab mo sa akin. Okay? Wala akong pagpapadala sa'yo sa rehabilitation center na magbabayad ng 20,000, 50,000 kada buwan. Wala tayong ganun. Kukuha ko ng tali, itatali kita, tingnan natin kung... Di ba? Yun tayo Yun ang katotohanan. Real talk. Yun ang katotohanan magagawa natin. May pera ba tayo? Kaya doon pa lang sabihin mo na sa anak mo, pagka ginawa mo yan, may kalalagyan ka. Kasi wala akong sa iyo, wala kami magagawa. Kasi mahirap ang buhay natin. 'Di ba? Papakita ko sa iyo kung paano ako mag-rehabilitate, magre-rehab sa iyo. Makikita mo talaga. Malupit ang mo. Makikita mo. Kumbaga, doon pa lang tinatakot mo na yung anak mo. Parang ganun din sa ating bansa.
yung ating mga kabataan. Kabataan, wala tayong maraming pera. Okay? Ay, hindi nyo pwedeng gawin yan. Tapos ganito gagawin namin sa inyo. I-rehabilitate namin kayo. Dadalhin namin kayo sa isang lugar na kakain kayo dyan. Merong psychological o counseling o kung ano pa man. Wala ko tayong ganun. Bago natin idala doon yung mga resources natin, pakain na lang natin sa ating mga kababayan naghihirap, nagugutom. Sangkot-sangkot na hong problema natin dito sa bansa na to. Kaya para sa mga kabataan, tigilan nyo na ho yan. Ha? Huwag ko kayo magdala ng birth certificate sa bulsa nyo. So, Luis, maraming salamat ako, Senator Dante Marcoleta. Kung ano man ang maging laban ng ating mga kasangga dyan sa Senado, atin hong susuportahan yan dito sa PH Update. Mahalin natin ang Pilipinas.